Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo, may nahihibang na naman po si Sara Duterte. Matatawa ka talaga dito kay Sara Duterte, no? Nakukulangan siya kay PBBM. Biruin mo, ikaw yung tamad, ikaw yung hindi nagtatrabaho, ikaw pa yung nakukulangan sa taong nagtatrabaho. Sa presidente na napakasipag, kahit may sakit, nagtatrabaho. Pero si Sara, nakukulangan pa siya. Tamad ka na nga, wala ka na nga silbi, wala ka na nga naitutulong sa gobyerno, ganyan ka pa magsalita. Nakukulangan ka pa sa serbisyo ni PBBM. Hindi mo nga nakikita kung ano yung ginagawa ng presidente. Wala kang nga alam sa ginagawa ng presidente, sa tulong na ginagawa ng presidente, at sa mga pag-resolba sa mga problema na iniwan ng tatay mo. Wala kang alam Tapos sasabihin mo, nakukulangan ka, edi wow. Ang lakas naman. Ang lakas naman ang dating niyan. Solid. Pero peking solid. Marcos, maraming kakulangan bilang presidente. Matindi. Ano bang nagawa ni Sara Duterte? Para sabihin niya na maraming kakulangan si PBBM bilang presidente. Pero pa siya sinasabi na wala daw empathy, etc. sa mga problema sa sa Middle East, sa gulo dyan sa Middle East. Yung nakaraan niya sinabi, napakadali magdala ng eroplano, etc. Mag-repatriate ng mga OFW. Tindi, di ba? Giniit ni Vice President Sara Duterte na maraming kakulangan. Hindi lang pala isa ha, Marami pong kakulangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi lang sa pagkikisimpatya sa mga OFW na naipit sa sigalot sa gitnang silangan, kundi pati sa mga problema ng katiwalian. Balikan natin ha. Sino talaga may kakulangan? Panahon ng tatay niya. Malinaw na malinaw. Talamak ang korupsyon ng panahon ng tatay niya. Alam ng tatay niya yan, in-announce mismo yan. Anong ginawa ng tatay niya? Hindi ba kakulangan yun? Yung kakulangan ng tatay niya, sinisisi niya ngayon sa gobyerno. Hindi niya alam, yung kakulangan ng tatay niya, yung problema ng administrasyon ni Duterte, inaayos ni Marcos. Tapos kung magsalita si Sara ngayon, ang may kakulangan pa, si Marcos. Coming from you, sabi sa kasabihan, ikaw pa talaga nagsabi niyan, galing pa talaga sa iyo yan, na maraming kakulangan, si PBBM, na ikaw na tamad. Typical na dilis Yung mga dilis na panireklamo pero walang ginagawa. Puro tambay. Panireklamo, wala raw trabaho pero ayaw maghanap ng trabaho. Typical na dilis talaga. Talaga nga naman wala daw empathy. Hindi na re-resolve ang problema sa korupsyon. Sana hindi inalong sa presidente. Yung paglabad dyan sa maanumalyang flood control scams, sana hindi niya na in-announce yan sa kanyang State of the Nation address. Sana hindi niya na pinaimbestigahan yan sa ICI kung walang pakialam ang presidente. Sana walang nakakulong ngayon. Sana sila Henry Alcantara ngayon nagpapakasasa pa rin. Sila Bryce Hernandez. Matagal na mga kurap yan panahon pa ni Digong, mga kurap yan. Anong ginawa ni Digong? Wala. Para i-address yung problema na yan. At ito pa, masaklap pa, galawang DDS talaga Natatandaan ninyo, yun nangyari dyan sa 2nd District ng Antipolo. Pinalabas nila sa survey, number 1 itong pambato ni Sara Duterte. Kasi nagkaroon po ng special elections dyan sa Antipolo. Alam nyo yan, sa mga taga 2nd District ng Antipolo, di ba namatay si Congressman Acop? So kinakailangan magsagawa ng special elections. So tinan mo yung modus sa mga dilis ha. Meron silang survey na inilabas. At doon sa survey na inilabas nila, number 1 itong pambato nila. Pambato ni Sara Duterte. Number 1 ha. At napakalaki ng agwat doon sa totoong nanalo. Come the election, dumating na yung mismong eleksyon, nilampaso yung number 1 sa survey. Sa madaling sabi, hindi na effective yung endorsement ni Sara. Yung Duterte Magic hindi na nagwo-work. At yung survey, napag-alaman na manipulated. Gawa-gawa.
At ito, bakit ko nasabi yan? Biglang sumulpot sa usapin natin yan. Kasi, mataas pa rin po yung rating ni Sara Duterte. Kahit wala na siyang ginagawa, mataas pa rin po yung kanyang rating. So may isip mo, hindi kaya yan ang ginawa nila sa Antipolo? Ang taas-taas ng rating ng pambato nila. Tapos, pagdating ng eleksyon, biglang kulelat. Landslide, natalo. As in, nandoon yung winner, yung sumunod sa kanya na Duterte endorse, nandoon sa baba. Ganyan din to. Napakataas niya sa survey. VP Sara Duterte still higher yung kanyang rating kay PBBM. Common sense nga eh. Nagtatrabaho ba yan? Bakit ang taas ang rating yan? Hindi nga nagtatrabaho. Medyo ginawa nila, tinaasan nila ng konti si Marcos. Pero mas mataas pa rin po si Sara. Ito si Sara, si Marcos andito. Dati si Marcos nandiyan dyan sa baba. Gahaman yung gumawa ng survey. Kung sino man yung nag-commission yan si Marcos doon, andun, babang-baba Siyempre maraming nagalit. Paano nangyari yun? Yung Marcos nagtatrabaho, si Sara nasa tuktok, hindi nagtatrabaho. So may bagong resulta ng survey, inangat nila ng bahagya si Marcos. Tumaas ng konti para hindi na naman sila mabash. Kasi ang tindi ng bashing nung nakaraan Paano naging negative ang rating ng presidente? Tapos si Sara na walang ginagawa, napakataas. Binago nila. Marcos ratings slightly up. Nax. Umangat daw po ng bahagya yung rating ni PBBM. VP Duterte still higher. Sino maniniwala dyan? Taas pa rin ni Sara. Tamad ka na nga. Taas pa rin ang rating mo. Pulse Asia's first quarter survey conducted from February 27 to March 2. Ngayon po ay March 17. Ilang linggo pa lang po nakalilipas. 2 linggo pa lang po. Showed that President Marcos's approval rating improved by 2 points from 34% in December 2025 to 36% in March. Kita mo nahuhuli talaga ito Noong nakaraan, nini-negative nila. Ngayon, positive na. 36% na. Alam mo kung bakit nagiging negative si Marcos ang nakaraan? Kasi ang kinukuha nila, net rating. Paano kinukompute yung net rating? Yung approved rating niya, ibabawas mo yung disapproval. Yung approval halimbawa 36 yung approval mo, yung disapproval mo 38. Nagiging negative 2 kasi binabawas nila. Saan ka nakakita ng presidente na negative 2 yung rating? Pero kung babasahin mo ng baliktad yung survey, 36 siya. Yun yung approval rating Pero ginagawa nila net rating. A matter of framing the story. Ganyan nila ikwento. Ito, may taas to ngayon. Kasi nababash sila Sa style nila, 36% ngayong March. Nahiya pa kayo Kasi napapahiya kayo The approval and trust ratings of President Marcos have slightly improved in the last quarter even as his numbers continue to trail Vice President Sara Duterte's according to the latest survey conducted by Pulse Asia. Hindi tayo galit sa Pulse Asia Ang tanong, sino nagpa-commission sa survey na yan? Kasi alam nyo naman yan, kung sino nagpagawa sa survey na yan, most likely, pabor sa kanila yung resulta. Yan ang industriya. Yan ang kalakaran sa pagsasagawa ng survey. And I think, kung sino man yung nag-commission na to, ay grupo yan na nag-commission ng survey dyan sa 2nd District ng Antipolo. At napahiya sila dyan. Biruin mo, napakataas mo sa survey. Pinaasa ka lang pala. Pagdating ng actual elections, kulelat ka. Landslide yung pagkatalo sa'yo. 36% no? Those who disapprove of his performance dropped from 48% to 45%, while undecided respondents remained at 18%. Excuse me. Nahiya pa sila no? In-adjust pa ng konti Marcos's trust ratings also improved from 32% to 35%. Medyo hindi na ito kabash-bash medyo maganda yung resulta no? While those who distrusted him decreased from 47% to 44%. The remaining 21% were undecided or similar to the previous poll.
Like in previous polls, Duterte, who has announced her intention to run for president in 2028, continued to enjoy the approval and trust of the majority of the respondents. Wow! Tanungin natin sino yung mga respondents na sinasabi ninyo. Saan yung pinaghuhugot yung mga respondents na yan? Kasi nga malinaw na hindi maniniwala ang tao sa inyo kasi tamad nga si Sara. Hindi nga nagtatrabaho si Sara. Wala nga siyang accomplishment. Wala siyang maipakita. O itong issue ng impeachment lang eh. Magugustuhan mo ba yan? Ibig na sagutin mo yung mga aligasyon sa'yo doon sa impeachment cases, yung dalawang impeachment case. Ibig na sagutin mo yan, bla 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 bla. Nagpaligoy-ligoy eh. Kung ano-anong sinisilip, kung ano-anong kine-question. Ayaw directly sagutin yung aligasyon sa kanya. Bakit? Kasi guilty. Hindi niya masagot yun. Di ba? Taas pa rin ang rating ni Tamad eh, oh. Some 55% said they approve of her performance, almost identical to the 56% she obtained in the similar Pulse Asia survey in December. 56%, baba natin konti para di tayo mabash. Gawin natin 55. Majority pa rin. Sino yung nautunin nyo? Taas pa rin, no? Yung disapproval rating niya slightly increased from 24% to 27%. Yung undecided ay bumaba rin po from 20% to 18%. Again, sinong inutunin nyo? Trust rating stayed at 54%, although those who distrusted her increased from 24% to 26%. The change came from those who were undecided, which dropped from 22% to 20%. Naniniwala kayo sa rating na yan? Siguro yung mga nagpagawa lang. You're trying to fool yourself. Diba? Actually, you're fooling yourself. Niloloko ninyo yung sarili ninyo. Sino maniniwala sa inyo? Hindi kayo maniniwala dyan. Kasi paano mas mataas yung rating? Yun pa lang eh. Basic question yan eh. Yung isang tamad na hindi nagtatrabaho, mas mataas yung rating sa taong nagtatrabaho. Kaliwat kanan halos everyday. Linggo mo lang ata hindi makikita. Minsan niya, linggo nagtatrabaho pa yung presidente. Tapos bagsak. Mas mababa pa kay Sara Duterte. Si Sara majority. Sino maniniwala sa inyo? Tapos nakukulangan pa siya sa performance si PBBM. Aba, matindi. Sagutin niya yung mga tanong sa kanya sa impeachment. Bakit ayaw niya sagutin? Or sa Senado na siya magpaliwanag kasi sigurado tayo aakyat na ng Senado itong kanyang impeachment case. Sigurado makakakuha ng boto para umangat yan dyan po sa Senado. At mabuo na po itong impeachment court na tatayo bilang judges ang mga senator. O siya, i-komento po ang mga nais niyo sabihin, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, ayan, sige, baka di pa po kayo naka-follow, i-click nyo lang po yung follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. At bukas, magkita-kita po tayo. Salamat PBBM Podcast. Alam nyo na, every Wednesday po yan, alas 6 po ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi. Salamat PBBM Podcast. Kasama natin si Palerista TV, si Yayam Dizon, of course, si 31 Million Movement, at si Mark Ian Everyday. See you ka-coffee tomorrow and in my next video. Bye-bye.